The PBA is a business. That's why nagtataka ako, ayaw ba natin na interesting lahat ng laban? Kasi business on the business side, more people are going to watch. Wala kaming luxury ng ibang teams na pahihinugin lang natin yan. Tapos, puntiryahin na natin yan. Pwede na sa atin yan. 95% or 99% of basketball players, after their careers, will no longer make the same amount of money. Paghandaan mo yun. Good morning, good afternoon, or good evening kung kailan nyo man pinapanood to. Welcome to another episode of Lockdown. I'm your host, Carlos Sacamos, and with me, special guest tayo ngayon. In 30 years or 3 decades of coaching daw sa PBA, wala pa siyang napapapasok dito sa kanyang napaka-lovely na bahay. So, maraming salamat sa ating guest for today. Actually, he needs no introduction, pero syempre, pamagitin natin, he's a 7-time PBA champion coach and a 2-time PBA Coach of the Year. Syempre, a proud husband and a father of 3. Sobrang honored ako to be dito. Coach, I would like to welcome you, Coach Yeng Giao, sa ating Coach, welcome to the podcast, and thank you very much for welcoming us into your lovely home dito sa... Di ko na sabihin saan, baka dumugin si Coach eh. Salamat din. Salamat for the opportunity. At yun nga, I rarely do interviews, lalo na dito sa bahay, pero malakas yung backer mo eh. Kaya hindi ako makatanggi. No? Pero siguro mabuti rin para ma-enjoy din ng audience mo, no? Audience natin. Yes, Coach. Baka may mapulot silang magandang pwedeng pag-isipan nila o kaya may matutunan sila. So, tignan natin, ma-enjoy nila yung episode na to. Thank you kay Sir Dodo Katakutan for interceding, for being the bridge na nagpapayag kay Coach to convince him to welcome us again into his lovely home. Ang producer ko si Jerome Ascanio. So, siyang nag-operate ng camera. Again, lockdown episode sponsored by Goto Gyoza, ang best pulutan para sa mga sports fans. So, Coach, kaya pala, ang sarap nun dala-dala mo kaya pala eh. Sana magustuhan mo yung Japanese dumplings. Binibenta namin yun, but again, yun ang... Ayos. Sana kainin mo na agad mamaya pag kainin natin, kasama si Jerome, kinain natin. Yun. Anyway, game Coach, simulan ko na. Easy round mo na. Easy... Mukhang pahihirapan mo ako rito. Hindi naman. Lockdown kasi, Coach. Lockdown, parang we're trying to lock down athletes, aspirants, and the real MVPs behind them. And ikaw ang ila-lockdown like a defender trying to lock down his defender. Ila-lockdown kita ngayon with our hard-hitting questions. Kung alam ko naman ikaw pa, wala ka namang inurungan ng mga tanong. Pero syempre, easy round, halos easy round na naman. Relax lang tayo. Relax lang tayo. First question. Yung, Coach, you went, the first time you went bald was when Swift, di ba? In 1994. Actually, na yan parang classic story na yan. Nasa Swift pa ako. Nagkakandatalo kami. May nakaisip na, para siguro mag-iba yung takbo ng team natin. Pag natalo pa tayo sa susunod, magpakalbo tayo. So may nagsuggest nun, hindi ko na malaman kung si Berhel o si Rudy Distrito. And then, nagkasundo kami sa team, nagtuloy-tuloy. Naka-string kami ng 6 or 7 wins yata yun no? Ayaw talaga magpakalbo, kaya nanalo kami. Pero dumating din yung oras na natalo kami, ayun tumupad naman sa usapan. No? Yung kasamahan natin lahat sa team, nagpakalbo. Yung kapitbahay ko, si Mr. Elmer Yanga, known yun for
his white hair. Yeah. No? Yes, coach. Kesa sa magpakalbo siya, ang ginawa niya, pinaday niya ng itim. No? Kaya nag-iba rin yung look niya. Okay. So, yun yung pinag-umpisahan noon. After that, actually, naging komportable ako doon sa walang buhok. Although, tingin ko noon, ninipis na rin yung buhok ko eh. Parang tinanggap ko na lang na I'll stay with this, I'll stay with this hairstyle na wala nang maintenance. So, hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun, coach, actually, yung main question ko, syempre natanong ka na ng mga about why you did it, and parang nabanggit mo nga na parang hindi na rin nakikisama yung buhok mo na parang gusto mo nang ituloy-tuloy. Parang tinanggap ko na rin. Doon na rin ang punta nito. So sabi ko, panindigan ko na to. But yung question ko, coach, parang if you're familiar with the Mark Zuckerberg mindset na parang yung gusto niya bawasan yung mental fatigue niya, yung decisions per day, parang in a way ba yung you don't not needing to comb your hair every day, one less thing to worry about. Do you think that helps you as you move forward? I think so. No, yung sinasabi mo na nababawasan yung mental clutter mo. No? Kasi pag may buhok ka, intindi mo pa yung buhok mo. No? Itsura, papagupit ka, kailangan mo mag-shampoo, no? Kailangan mong pagkagising mo sa umaga, di mo alam kung ano itsura ng buhok mo. Wala na akong ganong iniisip. No? Wala na akong ganong problema. No? Kung problema man yun. Pero ano lang naman yun eh. No? Minor, ano lang siguro yun. Minor bother, no? Kung kanino man. Pero parang ano siya eh. It's relaxes also your mental state. No? Wala kang iniintindi. Parang you feel more freedom. Na hindi mo iniisip yung itsura ng buhok mo. No? Siguro, magandang feeling din yun. Baka maraming magpakalbo pa. So after 94, tingin mo gumaling ka ba mag-coach na nakatulong? Palagay ko. Kasi siguro part na rin ng maturity mo yun, part ng evolution mo. No? You evolve, you learn more lessons, you become stronger. Kasi actually sa coaching mas marami yung failures no? Kaysa sa success. No? But importante yung failures kasi pagka hindi ka nag-fail, ibig sabihin hindi ka nag-try. No? And in order to keep getting better, you must keep trying, you must keep risking. So, nag-i-evolve ka. The more mistakes you make, the more wisdom you gain. May kasabihan nga na mas marami ka natututunan pag natatalo ka kaysa pag nananalo ka eh. Pero gusto mo pa rin, mas nananalo ka syempre. But you try to learn as much during failures and during losses. At ano naman yun eh. Naniniwala din ako na what does not kill you makes you stronger. Basta na-survive mo, ibig sabihin, mas lumakas ka pa. So, ganun lang. So, na-survive ko yung walang buhok, mas lumakas ako. No? Yan, Coach. Speaking of struggles, trials, failures, one thing na hindi mo pa, siguro, syempre, you're already one of the best coaches, one of the veteran coaches sa PBA. But one thing that has eluded you, All-Filipino coach, All-Filipino championship. Does it eat at you, coach, na hindi pa rin? Nung una. 3 decades of coaching. Nung una, parang sinasabi mo sa sarili mo, kailangan makuha mo to bago ka man lang mag-retire. Kailangan may makuha kang All-Filipino. Yun na lang ang kulang. No? Kasi naging ano na rin ako, no? Naging stoic na rin ako. No? After a while, yun nga, you evolve with your philosophies. Na-absorb mo na no, yung lessons of the years. No? Meron ka talaga mga bagay na hindi mo nakokontrol. No?
And to keep trying to control the things you do not really control is really a waste of time and energy. No? So ang sa akin ngayon is just get better every day under the circumstances. Basta araw-araw lang, subukan mo lang na nag-improve ka kahit konti. Kung darating yun, darating yun. Kung hindi yun darating, hindi siya meant for you. But the important thing is you get better one step at a time, every day. Magkakamali ka pa rin, marami ka pa rin mga bagay na mafufrustrate ka. Pero kasama lahat yun. No? Kasama lahat yun sa pag-improve mo ng ano. Kasi sabi mo nga, more than 30 years na ako nagko-coach. Pero parang ang dami mo pa rin hindi alam. No? Sa basketball, ang dami mo pa rin hindi alam. Ang dami mo pa rin natututunan. Kaya nung una, iniisip ko, sarap siguro mag-retire. No? Wala nang pressure. Pero ngayon, naisip ko, I probably will never retire. Yun. Parang may ano ka pa no? Parang may parati kang bagong naiisip na gusto mong subukan, gusto mong itry. Parang meron parating na-expose ka sa mga bagong mga bagay ngayon, lalo na ngayon, ang daming mga trends sa basketball. Yes, hindi lang yun. I'm not just talking about basketball. Life in general. Technology, yung sa economy natin, sa politics, although ayoko na rin makialam sa politics, dahil parating bago. No? So, ano man ang linya mo, ito yung time ng panahon ng history siguro na pinakamaraming developments no, sa buhay ng tao. Ang bilis ng mga developments ngayon. Sobrang bilis, no? Lalo na sa technology. So, masarap mabuhay ngayon. Kaya, as much as possible, you wanna stay healthy, you wanna stay sharp, para makita mo pa kung ano yung mga mangyayari. No? Ako, syempre, linya natin basketball. Ako, gusto ko pa makita kung ano pa mga trends and improvements no, sa basketball. Kaya parati ka naghahanap ng bago. How do you do that, Coach? Yung to upgrade your coaching, your coaching? You try to, kasi napakadali ngayon, source of knowledge. No? Mag-YouTube ka lang, dami mo na matutunan. Lahat actually, makukuha mo na sa YouTube. No? Magbasa ka ng libro. No? Ang dami ngayon na lumalabas na mga libro na lalo ako, hindi ako mahilig sa fiction. Puro non-fiction yung interest ko. Na mga konsepto o mga ideas na parang sabihin mo sa sarili mo, ang talino ng taong to, naisip pa niya to. No? So, the more na marami kang nakikitang ganun, the more na stimulate no yung isip mo no? So I think that's really the excitement of living nowadays no? Plus people are living more longer and quality of life is longer. Nasa sayo yun no? Yung lifestyle mo, kung gusto mong mas healthy ka na matagal na yung... Hindi na ngayon kasi pinag-uusapan yung length ng buhay mo. Pinag-uusapan, hindi lang yung length, pinag-uusapan ngayon yung quality ng buhay mo na at 70, 80, even 90 years old, can you have a quality of life na mai-enjoy mo? Hindi yung pagdating ng 70, 80, ugod-ugod ka, o kaya may sakit ka, o kaya hindi ka na makalabas ng bahay. You can actually live 70, 80, 90 years old and still be active and still be healthy, physically and mentally. So ako, yun yung goal ko na kahit na nagkakaedad ka, you try to maintain your health span, not only your lifespan.
So to our viewers, bago tayo nag-eres, nag-workout pa si Coach, nag-treadmill daw siya, tsaka nag-boxing. Mamaya, sana matur tayo ni Coach sa bahay niya. Anyway, yun Coach, you staying healthy, trying to stay healthy, staying fit, para din ba sa mga your 3 kids to, syempre and their mga apo kung sakali? Syempre, no, ito yung sinasabi ko, it's a general thing na pag healthy ka, mas natutuwa yung mga nagmamahal sa'yo. So you try to be healthy not only for yourself, you try to be healthy for the people around you. Kasi kung hindi ka healthy, alagain ka ng mga anak mo. No, alagain ka ng mga nasa paligid mo. Kung healthy ka, pwede mo pa sila. Ikaw pa mag-aalaga sa kanila. No? So, health is not just for you or for selfish motives or intentions. Health is also for the people around you, the people you love, your friends, your family. Kasi mahirap din yung hindi ka healthy. Nagdi-depend ka sa ibang tao. So, kung mahal mo yung mga tao na nasa paligid mo, dapat mahalin mo sarili mo para healthy ka, para they can also live a quality life on their own. Pero siguro darating yung oras na kailangan mo talaga ng tulong, no? Ng ibang tao. Pero you want that to come really late in your life. No? So, yun yung ano ngayon, no? Na darating oras, kaya hindi ka naman parating malakas, pero gusto mo, dumating yung oras na yon, ma-delay mo siya, at kung sakali man, maikli lang siya. Ayoko yung 10 years ka na mahina ang katawan mo. Yes, diba? Kung pwede nga, 1 year mahina katawan mo, tapos mamahinga ka na ng tuluyan. Kesa dun sa 10 years, 20 years kang inaalagaan dahil mahina ka. So, yun yung mga, siguro, pinag-uusapan natin, ano na no? When you get older, yun na yung frame of mind mo. But you cannot wait na matanda ka, tapos gagawin mo yung mga kailangan mong gawin. The earlier you start, kung 20 years old, 30 years old ka ngayon, 40 years old ka ngayon, umpisahan mo na living a good lifestyle. Para tumagal pa yung, yung health span mo, hindi lang yung lifespan mo. The later you start, the harder it is. Coach, nasimulan mo na sa family mo. Can you talk more about your kids, Niner, Tintin, and yun nga, lahat naman sila tapos na mag-aral, so they have their own careers. And wala pa kaming mga apo, no? Naghihintay kami, pero mukhang matagal pa at wala silang plano. No? Pero yung mga bata ngayon, karamihan, uunahin talaga nila yung mga careers nila. No? They will also look at yung yung future. No? Mahirap din kasi yung mag-start ng family, lalo kung hindi ka ready. Pero kami, masaya naman kami the way it is. Wala kaming problema, of course, may mga iba-ibang klase naman ng problema. No? But in terms of yung to pressure them to do something that is not really comfortable for them to do, or that is not, that will not make them happy, gusto namin kung saan sila masaya, doon lang sila. Wala pang umaligid sa kanila na hindi ko alam baka masigawan mo din Hindi. Ano lang yun? Sa basketball lang yun. Yun nga Coach, parang yun yung gusto gusto ng media na siguro hindi nakikita ng ibang tao na parang you have two sides pag sa court, firebrand, outspoken, pero pag sa labas, sobrang soft side Parang, do you make it a point na to separate your parang mag-iba ka talaga when you step off the court, iba agad yung
mindset mo or yung... Yes. No, kailangan ma-separate mo talaga. I don't think it is mentally healthy na dala-dala mo yung pressure mo na pagko-coach, dala-dala mo sa bahay, dala-dala mo sa family life mo or outside of basketball. Kailangan nako-compartmentalize mo yan. Part of coping with stress is you're able to compartmentalize yung emotions mo. Na alam mo kung ito pang basketball to, ito pang negosyo to, ito pang pamilya to, ito pang mga kaibigan ko to. Diba? Ito naman, hindi mo pwede siyang paghalu-haluin, no, na natalo ka, pati yung mga nakapaligid sa'yo, nararamdaman yung negative thoughts mo, no? So, or negative feelings mo. So, pag stress ka, yung mga tao na nasa paligid mo, nai-stress mo rin. So, kailangan putulin mo na ron. Kailangan sa iyo pa lang, na-handle mo na siya para paglipat mo ng ibang environment mo, hindi mo dala-dala yung burden mo na yun. May istorya tayo ko siya sa spin, si Maylin Losada yung about, na-interview na si Ma'am Jenny, your wife, na parang nabanggit niya pag uwi mo daw sa bahay, sasabihan ka ni Ma'am Jenny na, uy, naawa ako sa player mo, sinigawan mo. Pero parang sasabihan mo daw na, hindi, matututo siya, magiging mature siya. Ganun lang lagi ang sinasabi mo sa wife mo, Coach? Yes, actually, mas naiintindihan nyo nung mga nasa loob ng team kaysa dun sa mga nasa labas. Kasi kung yung player ang tatanungin mo, pag hindi sila nasisigawan, namimiss nila yan. Tsaka, nag-iisip na sila na importante pa ba ako kay coach mo? Hindi ako napapansin ni coach. Parang ganun. Meron na kaming pre-arranged na kasunduan. Okay. Lahat ng pumapasok sa team, rookie pa lang sila, pagkapirma nila, tatanungin ko na sila, kaya mo ba? Ito yung mangyayari. Future. Ever since, Coach, ganyan ka na pala? Yeah. Ever since. Okay. Every player. Tanungin mo yung mga nakaraang player namin na pag ikaw ba nasigawan, pag ikaw ba napagalitan, ikaw ay namura sa harap ng maraming tao, narinig ng kaibigan or pamilya mo, magtatampo ka ba? Ano ang reaction mo? Diba? Will you take that against me as your coach? Kasi hindi yun ang intention ko, sasabihin ko sa kanila. Gusto ko lang magising yung isip mo. Gusto kong magmarka sa'yo yung mga leksyon na pinanggalingan ng emosyon na yon. But really, the intention is to make you better. Pagka na-internalize ng player yon, pag pinapagalitan mo siya, hindi niya naiisip na the coach is putting me down or the coach is against me. Ang naiisip niya, ito na yung pinag-usapan namin. Gusto lang ni coach na gumaling ako, magtanda ako. Gusto lang ni coach na mapabuti pa yung karir ko. So, alam nila yon. May disclaimer ka na pala agad. Every player. No? Kaya yung mga hindi nakakaalam nun, hindi mo talaga maiiwasan yung mga bashers yung mga negative na mga tao. Parang ang ano nila is ang lupit ni coach, ang sama naman ni coach. Parang napaka-disrespectful naman. Hindi nila alam. There is an internal arrangement that it is not disrespect, that it is not putting the player down. Kasi mahirap naman na kasi pag nasa practice kami, or outside of that, I put the message in a different way. Hindi ko sila kailangan pagalitan. Kakausapin mo lang ng maayos.
Because of the specific situation. Pero pag sa game, pag nagkamali ang player, may importante kang pinagbilin, hindi niya na ano. Ang hirap naman na, pwede ba, pakiusap ko lang, wag mo namang ulitin yung... It's not appropriate diba? For the situation. Pero pag sa practice, nagkamali siya, pwede mo siyang tawagin, diba? Na, oy, Bo, ang tagal mong pinasa, ang tagal niya ng open, hindi mo nga naipasa agad. Okay, sige coach, hindi ko nakita Yeah. Sa susunod, makikita niya na yun. Diba? Pero pag nangyari yung sa game, pwede mo sabihin, ipasa mo, Bo, hindi mo nakita yun. Open siya. Magkaiba yung, di ba? Magkaiba yung dynamics. Kasi hindi mo pwedeng sa game mismo, sasabihin mo na, Bo naman, libre yung teammate mo, hindi mo naman nakita, di ba? So, yun yung context. Importante kasi yung context. No? So, kailangan lang nila siguro maintindihan yun. At saka, mas nagmamarka talaga pagka, pagka naboboljak sila. Pag hindi mo naboljak, parang isip nila, okay lang kay coach. Hindi nagalit, di ba? So, kailangan mo boljakin talaga para mas mabilis yung maturity nila. Yun nga yung parang may kasabihan, coach, yung mga players mo na mas matakot kapag hindi ka na pinapansin ng coach mo, di ba? Alam din nila yon. No? Alam din nila yon. No? Kaya siguro, ewan ko, yung mga players ko naman, sa tagal naman nila sa akin, hindi naman sila yung nagmamadaling makaalis sa team namin. No? Siguro kung meron mang mga lumilipat, it's not because pinapagalitan ko sila. May mga ibang dahilan. Pero meron bang coach player na who agreed to the pre-arranged na usapan nyo, pero who couldn't withstand? Alam ko meron, pero hindi ko maisip ngayon. Kasi that's very rare, really. No? Kasi mental preparation yun Pagka alam mo si coach yung magiging coach mo, marami na nagsasabi sa'yo na before pa ganito yan kinokondisyon na mental preparation yan Tapos kakausapin ko pa. No? Tapos kakausapin pa nila Coach Kaloy, nila Coach Mike, nila Coach Ricky. Pagka nakahanda ka, ibig sabihin, yung lupa, pagtataniman mo ng buto, nakahanda na na may fertilizer na siya, na kumbaga nabungkal mo na siya. So mas madali. Coach, going back to yung mga life realizations, yung nabanggit mo wanting to live longer, live life to the fullest. May interview rin sa Spin dati na nung nung few years ago, si Niner na interview nung Spin Life namin editor, si Sir Leo Magubat. Paano nakwento niya yung 2009 Ondoy experience mo? Yung parang you were stuck somewhere, siguro near here, you were stuck, parang stuck ka dahil Ondoy, you were stuck in your car, parang uhaw ka ba nun, or you wanted something to eat, pero wala kang makuha, or naghahanap ka ng pagkain or drink. Ano yung mga, Coach, what were your realizations there? Although it wasn't life-threatening, but what were your realizations na during that time? Siguro nothing naman, no? Kasi ang realization mo is napaka-fragile at napaka-temporary ng mga kondisyon ng buhay. So iniisip mo yun habang nasa na ganito lang ang buhay, napakadali mag-iba, napakadali magpalit ng kondisyon mo sa buhay or sitwasyon mo sa buhay. Minsan nananalo ka, isang kisap natatalo ka. Minsan mayaman ka, isang kisap mahirap ka. Minsan, saya-saya mo, tapos next day, depressed ka.
kasama lang yan sa mga kailangan mong bunuin eh. No? Sa pinagdadaanan mo. No? So that's why nung una, lalo nung bata ka pa, you're chasing victories, championship, wins. Mag-iiba na yon, no? Now you have a niche. No? Ang niche mo lang is make your value as a coach be felt. No? Within your team or the group of players that you're coaching. Kailangan maramdaman nila na dahil sa'yo, nadagdagan mo yung kagalingan nila or kapasidad knowledge nila, knowledge nila, kagalingan nila. So, yun lang ang ano mo. Yun lang talaga sa akin ang objective ko. Pag nagpatong-patong yan, baka manalo ka. Baka magka-championship ka. No? Kung hindi naman, basta nag-i-improve ka lang, yun lang ang pwede mong ano eh. No? Yun lang ang pwede mong makontrol eh. No? So, nag-iiba na yung ano, siguro, dahil nga nagmamature ka, dahil nga nakikita mo na it's no use frustrating yourself. Just enjoy the time that you have and enjoy it with the people around you. So, kaya tuloy-tuloy na gusto mo na ano, marami ka pa matutunan kasi maraming nakadepende sa'yo na pagpapasahan mo nung kaalaman na yon. At isa pa, no, na naging ano rin, siguro obstacle din sa learning. Meron kasi mga coaches, dahil sa tagal nila mag-coach, akala nila yung alam nila nung araw, yun pa rin ang magdadala sa kanila dun sa future. Correct. Pero yun nga sinasabi ko eh, ang daming changes eh. No? Ang daming mga new technology, no? Ang daming mga discoveries. No? Ang tingin ko kasi sa basketball, it's always a combination of science and art. Kasi kung puro science lang yan, darating ang araw, wala na kaming trabaho. AI na lang ang magko-coach. Pwede kang kumuha ng isang machine na yun na lang nagko-coach. Sasabihin niya sa'yo kung sino isasub mo, kung kailan mo isasub, kung ano yung play na iraran nyo, AI na lang. No? But I don't think that's the way coaching will come about. You have to understand na may analytics ngayon, to understand na merong mga modern trends ngayon, may mga technologies ngayon. Yes, that's the science part. Pero at the same time, hindi nawawala yung human touch. That's the art part. Pagsasamahin mo yung art, pagsasamahin mo yung science, hindi naman pwede rin na puro art ka lang. No? Kasi may mga natututong mag-coach na wido lang eh. Diba? Yung mga, nung araw, ganun lang kami, wido. Pag sinabi mong wido, dahil wala namang formal schooling about coaching, noon wala pa. No? Wala namang eskwelahan ka na pupuntahan for basketball coaching. Noon wala pa. Clinics. Ngayon marami na. So, yung wido, sasamahan mo ng science, pagsasamahin mo yan, I think that's the best na combination. So, yun nga, pagka tumanda ka sa coaching at naisip mo na 30 years na ako nagko-coach, dapat lang, ang nagdala sa akin dito, yung una ko pang alam eh. Which is wrong. Kung ano man yung I'm not the same coach 5 years or 10 years ago. Although meron pa ring mga basic philosophies and basic na values na nandoon, pero marami na nag-iba. Pero meron pa rin natitira yung mga foundational beliefs mo, foundational values mo, nandun pa rin.
Pero kahit yun, medyo nag-iiba na rin eh. Okay. So you have to be open to changes. Ang isa ko pang, kasi sa ano ngayon, ang dami pang mga coaches na nagti-3-man with. Sa tingin ko, 10 years ago, obsolete na yung 3-man with. Yes, coach. Parang nabanggit mo yun sa isang post-game press ko. Ang dami pang coaches na they use their practice time to condition their players. Dapat outside na yun, coach. Outside. Dapat ang conditioning, responsibility yan ng player ng individual na player. Do not use team time for conditioning. No. Okay. When you use team time, dapat yan, offense, defense na yan kagad. Offense, defense na yan kagad. No? So, kami namulat kami doon sa ganun eh, no? Yung stretching nung araw eh, 20 minutes eh, di ba? Kung 2 oras lang yung practice mo, 20 minutes ubos sa stretching. Another 20 minutes is 3-man weave at saka yung passing drills. So, ang matitira sa'yo, 1 hour, 20 minutes na lang. Eh, may breaks ka pa. Di ba? So, that's not really the most efficient way to use your time. So ngayon, actually, pwede ka mag-practice ng 1 oras or 1 hour and a half. The rest of the time, you use it for skills. You use it for strength and conditioning. Pero hindi na siya team time. At the same time, ang mga players ngayon, coach, burnout ako eh. Over-practice ako eh. Mga Gen Z tayo. You're also avoiding that. No? Na hindi mo sinusunog yung player at nag-i-enjoy yung player dahil hindi siya sunog. At the same time, less injuries. Yes, coach. Ang isang ano ko rin sa philosophy ko rin as a coach, your practice time should be the most enjoyable part of your day. Diba? Na paggising mo sa umaga, nagmamadali ka magpunta ng practice. Hindi pagising mo sa umaga, ayaw mag-practice, tamad ako, ano na naman ang gagawin namin. Dapat, pagising mo sa umaga, nagmamadali ka, gusto mo makarating sa gym. Dahil alam mo, yun ang pinaka mag-i-enjoy ka sa buong araw mo. And it's up to the coach to make it your most enjoyable time of the day. Pag yung coach mo, dumating ka pa lang, pinapagalitan ka na, o kakadating mo pa lang, planting rice na kayo. Mag-stretching ka lang ng konti, tapos planting rice na kayo. Players will not enjoy practice. Practice should be sustainable mentally. Ibig sabihin, pagkatapos ng practice, yung player mo, bitin pa. Yun. No, bitin pa siya. Parang gusto ko pang mag-practice. Kaya ko pa ng isang set. That should be the way na, pinoprogram mo yung ensayo mo. Ganyan na yung mindset mo, coach? Or you've made it a point recently to make it enjoyable for your players? Hindi, ever since naman. Ganyan ka na. But, nag-ano ka? No, nag-i-evolve ka na. Okay. No, nag-i-evolve ka na because of what you learn, no? Because of the other practices that you see, that you learn, that you study, no? So gano'n, no? I try to make sure na ang player pagpunta ng practice, gusto niya mag-practice. Yung coach, how can you describe the evolution of your system? Kung before, 90s, early 2000s, run and gun. Ngayon, run and gun pa rin, but how can you describe the evolution? May iba ka na bang tawag sa sistema mo? Yung tawag, iniimbento lang ng coaches yan eh. No? Of course, there are now common names just to para lang may label. Coordinate yung
In place, coach? Oh, yung common yung mga common actions. Action. One coach will call it a different name, another coach will call it a different name, pero pareho lang 'yon, no? And then there are commonly agreed names. Na pag sinabi mong zoom action, alam na nung mga coaches 'yan, no? Pero nung araw parang scissor action 'yan di ba? Nung araw parang handoff staggered 'yon no? Parang gano'n, no? So ngayon may mga common names. Pag sinabi mong dominoes, karamihan ng coaches alam na yon. No? Pero pag nung araw, pag sinabi mong dominoes, extra pass. Yun yung sinasabi nila, make the extra pass. No? So, I think yung system mo is going towards yung optimizing. Is going towards efficiency. Kung running game ako 10 years, 15 years ago, running game pa rin ako ngayon. Pero medyo may iniba ka na sa sistema, mas efficient na. No, mas maganda spacing mo. Yung decision making mo mas malinis, no? Kasi dati decision making magulo, no? Ngayon yung decision making mo alam na mas malinis na. No? Yung skills mo. No? Like, ito karamihan sinasabi ko, if you're going to play for my team and you're a big man, you try to develop an outside shot. No? Hindi ka lang pwede pa poste-poste. That's an asset, for sure. Kung marunong kang pumoste, okay yan. Magagamit natin yan. Pero kung poste ka lang, talo ka doon sa big man na kayang pumoste, kaya mag-step out. And if it's a skill, that means you can acquire it. Yes, coach. Pag talent yan, wala kang magagawa eh. Talent yan, sa pinanganak ka, may ganun ka na eh. No? But kung skill siya, pwede mo siyang matutunan. No? So, it may take a little time. But kasi sa amin, ang ano namin is time eh. No? Kumbaga, time is our asset. Because we cannot take a player who is already ready-made as a player. Karamihan ng mga players na nakukuha namin, hindi karamihan, siguro 100%. No? We have to develop them to suit our system. Hindi ka mukha ng iba, pagka nakita mo, uy, magaling na yan, pwede na yan, kunin na natin yan. 2 linggo lang yan magpa-practice sa atin. Okay na siya kasi develop na siya. Hindi namin nagagawa yun. So we have to invest in time. And we have to invest in player development. Wala kaming luxury ng ibang teams na pahihinugin lang natin yan. Tapos, puntiryahin na natin yan. Pwede na sa atin yan. We do not have that. So, kumbaga, pag nakuha namin yung player, kailangan mong, kung buto yun, tatanim mo, fertilize mo yung lupa, didiligan mo, habang umuusbong, tinitrim mo. No? Fertilizer mo ulit, diligan mo ulit. Pagka medyo kumukurba, didiretso mo. Tapos pag nagbunga, dun mo pa lang makukuha yung bunga. No? Parang may bago kang term, coach eh. Parang wala kang incubator. Parang nabanggit mo rin yung reason. Tama yun, no? So, we have to grow the baby ourselves. No? We do not have the luxury of incubators. So, but we accept that. That's a reality. No, kaya nga gumagawa ka ng remedyo eh. No? Pero it does not mean you cannot call it out. No? Kasi may rules eh. Yes, coach. Di ba? May rules. So ang ano lang namin is
everybody should be following the rules. Napakasimpleng prinsipyo. No? Napakasimpleng prinsipyo nun na instead na kinukurba-kurba natin, binibend natin yung rules, ba't hindi na lang natin diretsuhin, di ba? Lahat na lang tayo sumunod. Mahirap ba i-balancing, Coach? Balancing na gusto mo may magbago sa liga or sa kalakaran or patakaran. Pero on one end, you have to follow kung ano lang yung nangyari. Oh, yun nga yung sinasabi ko na there are realities na you cannot do anything about. That's why you just have to be stoic about it. If you cannot do anything about it, it is not your problem. But there are things you can do. One thing is to keep calling it out. Kung tama siya, tama siya. Kung tatahimik ka at wala nang papansin doon sa isang mali, magiging normal siya. Gusto ba natin ang mali ang maging normal? Di ba? So, you just have to keep calling it out kasi yun lang pwede mong gawin. Di ba? Yun lang pwede mong gawin. But at the same time, while you call it out, you struggle to work within your rules na sinasabi mo. Kung hindi sila sumusunod, ikaw sumunod ka. Diba? Wala kang may ibang magagawa eh. So, and at the same time, gusto mo pa rin na sa puso mo na sana kung meron talagang justice, di ba? Dapat ma-reward yung sumusunod. Di ba? Justice yun eh, di ba? Hindi dapat nare-reward yung hindi sumusunod. That is the concept of justice. Yes, Coach. Di ba? Yun, Coach, na on a similar note na parang you're in an independent team now, but you've also tried na nasa sister team, di ba? Na sa NLEX ka dati. So how tough was it to sister team? Siguro nung time na yun, were you more tongue-tied or tight-lipped when it comes to more sensitive matters compared to now? In fairness to my bosses doon sa NLEX, yung intention nila maganda eh. Intention nila malinis eh. But there will always be constraints. May mga constraints talaga. Anywhere you go. Ako naintindihan ko yun eh. Kaya ang ano mo naman doon is, if you want to stay there, then you work within those constraints. Pag hindi ka na makatrabaho doon sa constraints na yon, pwede kang umalis. Di ba? So, ganun lang kasimple yun. Tanggapin mo na merong ganitong constraints or merong ganitong mga limitasyon doon sa pwede mong magawa. Kasi pinasok mo na yan. Eh. Pero darating ang oras na sabihin mo rin na parang mahirap na talaga na ilimit mo sarili mo dun sa ganong limitasyon. No? Then you opt out. Paglabas mo naman, hindi naman ibig sabihin dun sa pinuntahan mo, walang limitasyon. Meron pa rin. No? Kaya lang, mas acceptable sa'yo yung mga ganong limitasyon. So, lahat naman yun choice lang. Eh. No? Lahat naman yun pipiliin mo lang kung saan ang pwede mong itolerate. So, ganun lang yun. Now, being, again, part of an independent team, Coach, how proud are you to parang raise the banner for independent teams na, siyempre, lumalaban sa... Ito nga yung sinasabi ko na this is my niche. Ito yung niche ko. Na I'm not gonna be as great a coach as Tim Cone who's won 25, 30 titles. Hindi ko na mabilang eh. No? 25. But that is no longer... Before, I wanted to do that. For sure. No? Sana ang dami kong... But you come to a realization
na that's not your role. You can win a few, which I already did. You can try to win 1 or 2 more, which we are trying to do. No? But that's not my niche. You can accept that after a while. Pero initially, gusto mo, kailangan paramihan din ng di ba? Ng championship. Hindi ka talaga ubra diba? Hindi mo talagang pwedeng labanan doon. So, hahanap ka ngayon ng where's my niche? Where can I be most effective? Where can I make the most impact? Ito ako sa independent team ako. Kasi makasundot lang ako minsan dito, okay na diba? Mas gratifying ba yun? Yes. Oo, makalusot lang ako ng semifinals. Ibig sabihin, yung mga teams na ang laki ng ginagastos na singita namin di ba? Makalusot lang ako ng finals. Parang champion na ako compared dun sa mga hindi nakarating ng finals So dun mo nakikita yung value mo. Dun mo nakikita yung niche mo na kumbaga sa molde, no? Ito yung pinasukan mo na molde na sakto yung mo no? Sakto yung paniwala mo. Magaang sa'yo magtrabaho. Mga kausap mo, sincere sila sa sinasabi nila. Alam mo na naiintindihan nila yung sitwasyon mo. Kasi merong mga sitwasyon na sobrang lakas ng team mo, talagang hindi ka pwede matalo. Hindi ka pwedeng dapat minimum mo dyan, finals. Oo, minimum mo, finals. Pag di ka nakapasok ng finals, sa laki ng ginagastos natin, sa lakas ng team mo, yan? Underperformance yan. So, may additional pressure talaga sa'yo. Pero, sa ngayon, although of course, parati namang may pressure Kahit na nasa independent team ka, kahit na nasa lower team ka, kailangan mo pa rin manalo But at least, I think, people treat you more realistically pag nandun ka sa niche mo na yon. Coach, let's go to yun na, parang similar point na to your fair officiating, your fight against fight for fair officiating. And going back to that your Ondoy experience nga in 2009, parang i-relate ko lang ko siya kasi your eldest daughter nga, si Niner, to our viewers, she's an international environmental lawyer. So parang yun ba yung nag-spark sa kanya? Parang nabanggit niya na one of the reasons why she became that was because of yung mga floods nga sa Ondoy. And yung isa sa mga advocacies na is climate change, na mahirap din parang ngayon pa lang na nagiging aware yung tao, ngayon pa lang napapalaganap. Tapos, compared to you, Coach, yun nga, fair officiating naman ang gusto mong i-advocate. How do you compare that na, yung medyo mahirap rin parehas di ba? How do you compare your advocacy against, on fair officiating and her advocacy against, or on climate change? Yung family namin, mahilig siguro talaga kami na maging underdog no? Yeah. That's siguro the mentality, no? Na, my father was a politician. He became governor of Pampanga, but not after going to jail, not after being arrested during martial law. We suffered during martial law. Na-harass kami. Ako, grade school ako noon, hindi ako nagkakamali. No? Nawalan kami ng source of living. Okay. So, sa akin, yun yung nagmarka na, parang unfair, parang naapi kami. No? So, ang parati mong mentality is, ayaw mong maapi, at the same time, yung mga taong naaapi, kinakampihan mo. No? Meron kang
empathy or sympathy, no, for those people. No? Actually, yung emotion na yon stressful din eh. No? Yung napaka-stressful nung dala-dala mo yung burden nung ganon. Yes, Coach. But, ang ano mo naman is, kung wala namang mag-uumpisa or walang magdadala, again, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Dapat maging parte ka ng solusyon. Kung hindi ka parte ng solusyon, parte ka ng problema. Yun ang pipiliin mo eh. No? So, ganun lang yung mentality namin, yung daughter ko na environmental lawyer din. Sinasabi niya, napakaliit naman ang kita sa environmental law. No? Kung gusto mong yumaman, hindi yan ang field. Baka you go to corporate law, or you go to, I don't know, siguro sa tax law, or yung accounting and law, yung mga ganyan. No? Or you go into government, siguro, no? Na ayaw naman niya. No? So, siguro na mana rin nila yon na let's go for the underdogs. We are the underdogs. Lalo na ang climate change, konti nakakaintindi ng climate change. At hindi mo nararamdaman right away ang climate change. Sila naintindihan nila yan. At kung hindi maaga nahahanapan ng solusyon, pag nararamdaman mo na talaga siya, too late na para gumawa ka ng solusyon. So, actually, bilib ako doon sa foresight nila. Kung maririnig mo yung mga ginagawa nila, mga papers nila, talagang advanced thinking dapat. Ang problema, marami pa ring outside forces na kumukontra. Like in anything else. No? Yung fossil fuel lobby. No? Kasi siyempre gusto ng fossil fuel. Huwag pansinin ng climate change kasi benefit sa kanila yun. So these are the same things na pwede mong i-translate to officiating. No? Siyempre, ayaw mo maapi. Pero in fairness sa officiating, I'm sure they're trying their best to officiate the best way they can. But ang ano ko lang dyan is, the conditions must exist for them to be their best when officiating. Can you expound, Coach, on... Pag ako referee, kahit na gusto ko mag-referee, pag alam ko na merong ibang influences na makakaapekto sa trabaho ko, maapektuhin din yung pagtawag ko eh. Pag ako nag-officiate at alam ko dalawang team naglalaban, pag nagkaroon ng problema, itong isang team na to, mas marami siyang boto sa board kesa dito sa isang team na to. How can I officiate fairly? You think that happens, Coach? Conscious, subconscious, yun eh. Okay, yeah. Subconscious, hindi mo yan, kahit hindi mo yan sabihin sa referee. Alam ni referee kung sino yung malakas si impluwensya, mahina si impluwensya. Alam ni referee yun eh. So, kahit na technically equipped siya, kahit na maganda intention niya, if you have that subconscious thought, apektado pa rin yung judgment and decision making mo. So, it is very important for the referees to know na basta tama ginawa ko, paninindigan ako ng mga nasa itaas sa akin. Basta tama ginawa ko. Paninindigan ako ng hindi importante rito sino mas maraming boto, hindi importante rito sino mas maraming pera, sino mas malaking kumpanya. Basta tama ang ginawa ko, safe ako. Pero,
Hindi ako sure kung nai-ingrain natin yan sa consciousness ng referee. Hindi ako sure. No? Yun lang ang ano ko. Magkakamali mga referees eh. Pero ang ano ko sa mga referees, pwede ka magkamali sa akin ng 1 o 2 beses. Magkamali ka sa kabilang side 1 o 2 beses. Pero kung sa akin, nagkamali ka ng 4 na beses, dun sa kabila, nagkamali ka lang ng minsan, lugi ako ng 3. Di ba? Lugi ako ng 3. So, yun ang ayaw natin. Magkamali ka 2 sa kanila. Magkamali ka sa akin ng 3, pwede kong palusutin kasi 1 lang ang lamang. Di ba? Pero kung sobra na doon, it will influence the results of the game. Diba? So, yun lang naman ang ano. At saka sinasabi ko rin sa technical committee natin, maski kay commissioner. Sabi ko, kung dinidemand natin sa mga players to play at their best and maximize their talent, walang pinagkaiba yan na i-demand mo yan sa referee. Na you should be officiating at your best and maximizing your talent at your best. Pareho yan eh. Kami coaches, ganun din eh. Kaya kami binabayaran kasi gusto ng may-ari, i-maximize mo yung talent mo. Coach at your best. Kaya natin binabayaran si referee. Yun din ang ina-expect natin sa kanila. Kaya pag nagkakamali sila, sinisingil ko sila. Pwede mo silang singilin eh. Di ba? Mali na naman yung tawag nyo. Di ba? Bakit puro mali? Di ba? Pwede mo silang singilin kasi trabaho nila na at the highest level yung officiating nila. Kasi you expect nothing but the best from them. Exactly. Which is also what we expect from coaches, which is also what we expect from players. Nasa isang court lang tayong lahat eh. So yun, Coach, na may mga sinasabi ka na nga sa, ano, di ba, na yung mga suggestions mo sa technical committee kay Com, eh, natanong ka na rin kung paano kung ikaw yung commissioner, di ba, Coach? Com. Sabi ko, wala akong magagawa dyan. That's why it's a irrelevant question siguro. Kasi the structure has to change. The dynamics have to change. Iba kasi yung kasi pag sinabi natin commissioner, naisip natin commissioner ng NBA eh. No? Tsaka commissioner ng PBA. Akala natin pareho yung powers nila and authority. Hindi eh. Magkaiba. No? Ang board ang talagang nagse-set ng direction. Siguro yung everyday administrative operational matters na kay commissioner. Pero pag si board gusto rin niyang ipasok yung sarili niyang ideas doon, wala naman pipigil sa kanila. So ultimately it's the board. So kailangan talaga maintindihan natin or malaman natin na itong powers ng board, ito powers ni commissioner. Would you want that, Coach, na kung ano yung parang kay Adam Silver, ganun din kay Comvili na ganun siya ka-independent? Siguro, pero I'm not really that familiar with yung mandate ni Adam Silver or yung limitations ng authority niya. Pero nakikita natin parang kahit si team owner na bilyonaryo, US billionaire, yes, Coach, fina-fine niya, wala siyang pakialam, no? Tapos sinusuportahan siya ng iba. No? Kasi yun ang dynamics nun eh. Kasi demokrasya tayo. You always have to have the numbers. If you don't have the numbers, you're in trouble. So, kaya malakas ang loob ni Adam Silver. Alam niya, pag pinarusahan niya 1 o 2 owners, suportado siya ng the rest of the owners. So, I don't know if that exists. I'm not sure. Yung sa board natin, Coach, PBA board, are you also trying to
get where they are coming from from a business people mindset, while also wanting what the fans, or thinking what the fans want, but ultimately wanting to be a businessman, how to run a business, which is the PBA? Are you trying to understand where they are coming from? Yes, the PBA is a business. The PBA is a business. That's why nagtataka ako, ayaw ba natin na interesting lahat ng laban? Kasi business on the business side, more people are going to watch. Di ba? More people are going to buy tickets. We can now sell merchandise. We can now sell advertising even better. We can now go to different venues and expect more patronage, no, from anywhere and everywhere. Lalo na ngayon, nag-expand tayo ng Asia, di ba? Makakakuha tayo ng audience ng Korea, makakakuha tayo ng audience ng Japan, ng Taiwan. Aside from yung mga audience na natin sa probinsya. Ayaw ba natin nun? On the business side, that's really good. Di ba? So yun, Coach, nabanggit mo na about the business side, about being a businessman. You're also a businessman, Coach. Siguro, nababasa ko sa story ni Sir Dodo, parang medyo ayaw mo pa masyadong banggitin yung mga negosyo mo. But can you... Wala. Maliliit lang naman. Hindi naman na para na sabihin natin na I have small business interest, just enough to survive. No? Actually, yun din ang inaano ko na kaya malakas ang loob ni Coach kasi hindi siya kailangan umasa sa basketball to survive. Actually, that's my only goal. And I don't want to live na luxuriously or excessively. Just the basics, simpleng buhay. Kasi doon ka sasaya sa simpleng buhay. Pati mga players ko nire-remind ko 'yan, no, every time, no, na what you get paid for in basketball, for 90% of them, after they play basketball, they are no longer going to get the same salary. Pagkatapos mo mag-basketball, kung sumusweldo ka ng 200, 300, 400, pagkatapos mo mag-basketball, sino ang magbibigay sa'yo ng ganyang sweldo? Di ba? Baka yung mga iba na mayaman ng magulang, or talagang may minana ka na malaking pera, o nakapag-asawa ka ng mayaman, pero iilan yun. Diba? Iilan yun. So you have to have another skill aside from basketball to help you survive. And the time to find that skill or develop that skill is now while you're playing. Hindi yung after na mo maglaro, tapos na yung sweldo mo, nag-retire ka na, tapos maghahanap ka kung anong gagawin mo. You're too late. You prepare yourself for your next career. Ngayon pa lang. That is what I tell our rookies as soon as they sign their first contract. Pag pirma nila ng first contract, rookie, paghandaan mo na ang retirement mo. Sana makatagal ka ng 5 years, 10 years, 15 years, bihirang-bihira. 20 years, bihirang-bihira. Bihira yung mga Bo at mga Gabe, makamukhaan sa team namin, or yung mga Asi, no? Bihira yan. That's why 95% or 99% of basketball players after their careers will no longer make the same amount of money. Paghandaan mo yun. Yun ang dapat mong paghandaan. Anong skill ang gagamitin mo ron? Kasi ngayon, meron kang ginagamit na skill na sinusweldohan ka ng ganyan eh. Pero pag natapos mo na yan, hindi na ganyan kalakas ang katawan mo, ano pang skill ang pwedeng bayaran sa'yo? Marunong ka ba magnegosyo? Marunong ka ba mag-electrician? Marunong ka ba magtayo ng
ng restaurant or may alam ka ba sa coaching, di ba? May alam ka ba sa ganyan? So, kailangan paghandaan mo na yun. Anong industry yung ano mo, coach? Mga negosyo, if you don't mind. Or Ano-ano lang, no? May konting construction, no? May konting involved kami sa aggregates, which is also part ng construction. you were also or are still a horse race or horse coach? Horse owner or Nag-ano na ako, no? I stopped What's your story? I stopped breeding. Hindi ko na kasi na-enjoy yung mga kabayo ko dahil naglayuan na yung mga racetracks eh. No, napunta na ng Cavite, ng Batangas. Dati nung nasa Santa Ana, okay lang ako. Nung nandyan sa Manila, okay lang ako kasi nakakapag-quadra ako dyan. Kahit araw-araw puntahan mo yung kabayo mo, ma-enjoy mo siya. Mapapanood mo pa. Pero ngayon, you have to go out of town just to see your horses. So, after that, nag-ano na ako. No? Nag-lie low na ako. Plus, ano rin, time-consuming din siya. At it's really expensive. No? So, siguro, para din, yung sinasabi natin kanina, para mabawasan yung mga iniisip mo. Yung mga clutter sa isip mo. Kailangan ka rin nagda-downgrade ng mga activities mo. Pero may na-apply ka ba na, coach, na from horse racing to basketball, yung mga nagagawa mo doon? Meron ka natatranslate sa coaching or sa basketball in general? Or Walang masyadong no? Kasi iba yung training ng kabayo. No? Iba yung training ng kabayo sa training ng players. Plus, ang pinaka-importante sa kabayo is kailangan marunong kang magtugma ng mga lahi. Okay. Kasi ang thoroughbred racing is really how do you mix yung stallions and mares to get the best combination ng mga anak nila. Okay. So, Lalim na yan. pagandahan ng lahi. So, pagka maganda yung lahi mo, ang problema mo na lang doon, kailangan magaling din trainer mo. Kailangan maganda pinapakain mo. Kailangan magaling yung sota mo, yung nag-aalaga. So, iba yung dynamics niya sa basketball. Yung going back to coach, preparing for life after basketball, na-interview ko dati si Sean Anthony, coach, player mo dati sa NLEX. And nagulat ako, coach, na ikaw yung binanggit niya. Like what you said na parang first practice mo pa lang sa mga teams, yun na agad ang binabanggit mo. And nakausap ko siya nun, he was then preparing to be a chartered financial analyst while being an NLEX player. That's great. Yun nga, coach. No, Parang siguro ikaw yung one of the Sean. reasons. No, I commend Sean because that's going to be an example for other players. No? And si Sean naman, matalino naman yun eh. No? At saka responsible naman yun. So, pag nakikita ng ibang players, uy, teammate ko lang to ah. Pero may iba siyang alam gawin. So, kaya ko rin yan. Diba? So, he becomes a really good example for the others. Because you cannot escape it. You have to prepare for it. Hindi mo siya matatakasan. Lalo kung may pamilya ka. Kasi usually, 5 or 10 years ang buhay ng player sa PBA. Swerte ka, maka 10 years ka. After 10 years, yung anak mo nasa high school pa lang. No? O kaya, siguro baka grade school. Swerte ka kung nasa college na siya by that time. So, kailangan mo pa rin suportahan yung pamilya mo. No? So, how do you do that? If you do not have any other skill. Hindi tayo kamukha ng NBA eh. Ang NBA, generational, generational wealth na yun eh. No? If you get just one contract for $20 million for 3 years or 4 years,
Pwede mo nang tanggalin yung $15 million doon, ilagay mo na sa stocks. Kahit hindi ka na magtrabaho, yung $5 million, yun na lang yung paiikutin mo. And after basketball, you're living off your di ba? Your investments. But that is not true for us PBA players. So you still have to work. What advice or business would you tell your players, coach, to invest in 2025? Mahirap kasi players will usually have something that they are passionate about, they're interested about. Some players will continue their studies. No, sabi ko nga, there is nothing wrong with after basketball, you want to be a welder. There is nothing wrong with that. No. And while you're in basketball, what you should practice is living a simple lifestyle. Example lang, pag sumusweldo ka ng 100,000, ang lifestyle mo ay 120,000 a month. Pahirap ang buhay mo ng 20,000 a month eh. Diba? Paurong yung buhay mo. Parang you're poorer by 20,000 a month if the lifestyle you live is 20,000 in excess of what you make. But if I'm making 100,000 and my lifestyle is 50,000, I'm richer by 50,000 every month. So it's very important what lifestyle you live. Napaka-importante nun. Na don't buy a car which is only a status car. Just buy a car that will get you to practice and home. And you're comfortable. Then save up the rest of the money. So, yun yung ina-advise ko. No? It's important that your family understands lifestyle. Pag ikaw gusto mo simple lifestyle, yung asawa mo ayaw ng simple lifestyle, you will have problems. Yung anak mo ayaw ng simple lifestyle, you will have problems. So kailangan, pag dinicide mo na, I'm making 100,000, this is our budget for the month, we will live this kind of lifestyle. And we will be happy with this kind of lifestyle. Kasi yung happiness, decision lang yan. Diba? Decision mo lang yan. Happy ako rito. Happiness is only management of your expectations. Pag ini-expect mo na mataas, tapos hindi mo nakuha yung mataas, depress ka. Pero pag ini-expect mo mababa lang, tapos nakakuha ka ng mas mataas doon sa mababa na yun, happy ka. So it's just a management of your expectations. So pagka nililigawan mo si Mrs., magiging Mrs. mo, sasabihin mo, huwag ka mag-expect ng ganito. Ito lang kaya ko ibigay sa'yo. Kaya kung gusto mong tayo, ito lang ang asahan mo sa akin. Pag binigyan mo siya ng sobra, ang saya niya. Diba? Hindi niya alam kaya mo yung sobra. Pero pag pinalaki mo yung expectation niya, tapos hindi mo na ibigay yun, may problema kayo. Diba? Speaking of Mrs. Coach, yung may coach si Mr. John Gokongwei, boss ng Summit, JG Summit, the late John Gokongwei, na the most important decision you'll ever make is parang who your partner will be. So, is Ma'am Jenny your best decision? Of course. Yeah. Of course. You know? Walang duda naman doon. No? So, meron kaming isang principle eh. We have may tawag kami 5 principles. And all of my players also know that. That is our foundational principle where we build our culture. Kailangan kasi ang culture mo may prinsipyo eh. Ang culture naman hindi yan na-establish out of nothing. The players will know, will understand
ito pala yung sistema sa team na to. Hindi basketball system, yung samahan namin, yung paano kami makikitungo sa isa't isa. Isa sa 5 principles namin is you are the sum total of all the decisions you make in life. Maliit na desisyon, malaking desisyon, no? And sa mga desisyon na to, marami kang maling desisyon. Pero dapat mas marami yung tamang desisyon. At meron ka diyang mga malalaking desisyon, meron ka diyang maliliit na desisyon. You try to make the best decisions out of all this. Life is about making choices. You're just making choices every time. So you try to make the choice that will advance you towards the positive direction. And one of the decisions, major decisions is, sino magiging life partner ko? Or ano magiging career ko? Diba? Or bibili ba ako ng bahay o hindi? Diba? These are major decisions. Or anong school ang papasukan ko? These are major decisions, diba? Or who will be my closest friends? Diba? Sino magiging talagang mga tunay kong kaibigan? Diba? Pag nagkamali ka doon sa mga major decisions na yon, paurong ka. Diba? So, hindi naman ibig sabihin hindi ka na magkakamali. Kaya lang, every time you make a mistake, you try to compensate. No? Ay, nagkamali ako rito. Diba? So, ano na muna ako? Cambio ako, hanap ako ng tamang solusyon. Kasi marami ka talagang mamamali sa buhay. Diba? Pero, ang importante ron is, pag may namali ka, magko-correct ka. Pag natumba ka, tatayo ka. Pag natumba ka, humiga ka ron, doon ka na lang doon sa kinahigaan mo. Diba? So, we try to ingrain that in all our players, na pag pumasok sila sa team namin is not just basketball. Samahan ito ng grupo who will genuinely take care of each other. Family, Coach. Oo. Yun. Going back na, Coach, to the family. Si, Coach, Tintin is also a lawyer. Tama ba ako? Yes, pero hindi pa siya nagbabar. Si Hindi pa siya lawyer. Kung ganun. Okay. Si Jomig is negosyante. Yes. Anong negosyo, Coach? Yung mga ibang responsibilities ko na kailangan kong pinapasa ko na sa kanya dun sa mga small business na ginagawa ko. Okay. So dahil siya yung lalaki, siya na yung siya na yung taga-asikaso. Okay. So yun, Coach, final question ko about your kids. Give me 3 things you tell your kids now. Siguro, or advice, or kahit di advice, but do you tell them or talk about, give me 3 things you talk about? Well, yun, number 1, yung lifestyle. No? Na try to be simple. Live within your means. Siguro, number 2 is be kind to the people around you. Importante na you treat people with respect. Importante na walang biases, na the way you treat isang mayaman is the way you treat ang helper mo, ang nag-deliver sa'yo ng Lalamove, no? Ang nag-deliver sa'yo ng Grab mo. No?
Ganun lang na treat everybody with kindness and respect. Ano pa ba? 3 ba yan? Meron pa ba? Sige, okay lang. Ay, napag-uusapan din namin kung minsan yung expand your critical thinking. Okay. Na sometimes kasi nalilimit yung outlook natin doon sa kung ano yung madalas lang nating marinig. Practice critical thinking, lalo na ngayon sa social media. No? Na minsan kasi pag binugbog ka sa TikTok, binugbog ka sa social media na, ay, si ganyan pala, masama ugali, ay si ganyan pala, ito pala. You cannot accept that and believe that on the surface. Kung meron kang gustong bagay na malaman mo or information na ma-confirm mo, kailangan alam mong hanapin yung magkabilang side. Pagsasamahin mo siya, timbangin mo siya. No? So it's really, they should exercise critical thinking. Kasi yun ang challenge ngayon eh. With disinformation and misinformation and yung mga gustong mag-take advantage, no, with their influence or their platforms. Pag hindi ka marunong ng critical thinking, you will just be victimized, no, by bad values or bad concepts. So, dapat lahat ng bata ngayon marunong ng critical thinking. Siguro yun ang importante ngayon. Alam mo himayin kung ano yung totoo, kung ano yung misinformation, kung ano yung disinformation. Yes, Kailangan alam mong himayin yan. Siguro that's a skill, no, that everybody, not just kids, should have. Ayos. What a way to end that main part of the interview. Ngayon, Coach, we wrap this up with yung segment natin na Don't Skip a Beat. Para siyang fast talk. Mga few questions lang na kailangan mabilis ka sumagot. Para mga 5 to Parang lang. mabagal takbo ng isip ko ngayon. Mabilis lang to. Mga 5 questions lang siguro to. Are you ready? Sige, sige. Sige. Who takes the last shot? Willie Miller Red Bull or Paul Lee Rain or Shine? Willie Miller siguro. Okay. Ang ano ko kasi si Paul mas si Paul eh. Mas open siya to decoy. Okay. Si Willie malakas ang loob talaga. Itira niya. So sa ano niya na si Paul, if you ask him to take the last shot, he will. But if you ask him to decoy, he will look for his open teammates. Pero si Willie, basta sabihan mo lang, sa'yo ang bola, diskartehan mo yan. Willie can easily shot creator, create his own shot. Who do you entrust to take the 3-point shot or 4-point shot? Si Larry Fonacier Red Bull or Jeff Chan Rain or Shine or your current shooters today? Larry Fonacier or Jeff Chan? Ang hirap Bilisan mo, Coach. Slide siguro si Jeff. Nagilas kasi. Hindi, pares naman sila nagilas eh. Pares naman sila naggilas. Parang mas mahiyain kasi Larry, Coach. si Larry. Okay. Mas makapal mukha ni Jeff siguro pagdating sa ganun. Okay. Sino ang pinaka
embody sa enforcer tag coach sa team mo? All time. Sino pinaka-enforcer na siya yung gusto mo nasa likod mo? Rudy Distrito. Uy. Siya na coach? Na handle? Swift. Oh, okay. Sa amin nag-retire si Rudy. Mhm. So, naging player ko pa si Rudy. Okay. Sige, final 3 questions na lang. What's harder? Coaching or being a father? Coaching. Being a father comes naturally. What's harder? Coaching or being a husband? Being a husband. Okay. Coaching comes naturally. Baliktad naman. Okay. And last, who's the real boss? Ito, related to who's the real boss? Raymond Yu and Tereke or Jenny Gao? Jenny Giao. Boss for life mo yun. Yan. Good answer. And yun nga, that's what a way to, coach, wrap up the interview. Maraming salamat, coach. On a game day pa to, viewers, may game sila, coach, mamaya. And sobrang, coach, maraming salamat for Salamat din. lending us your precious time. May any last message sa mga viewers natin? Wala naman, no? Suportahan lang nila yung Rain or Shine. Yun. At magkita-kita tayo sa PBA. Yun. Again, on behalf of our hardworking crew, Jero Mascanio, and siyempre Sir Dodo Katukutan, boss, thank you for being the bridge na na-convince si Coach Cheng. And Ngayon lang to, wala nakagawa nito. Salamat. For 33 years. Yes! Nakauna tayo. So, yun. On behalf of everyone, my name is Carlos Acamos. It's been a pleasure to talk with Coach Cheng. It's been another episode of Lockdown. See you in another episode. Merry Christmas, Coach. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year.